Tunay na dahilan kung bakit pilit na tinatago ang ilan sa mga kaganapan kay Kathryn Bernardo and Alden Richards. Abay, lumabas na. But before that, if you haven't, lumabas ang ilan sa mga photos na kung saan ay naspatan nga si Miss Kathryn kasama ng ilang kanyang mga kapamilya na nakiramay po sa pagpanaw ng malapit sa puso ni Mr. Alden Richards na si Lolo Danny. Sa dahil dito, talagang sumaya naman talaga ang Katden kasi finally, nagkita na naman po sila at nakita natin yung suporta at pakikiramay at pakikidalamhati ng Fulkerson at Bernardo family para sa pagpanaw ng kanyang lolo. Pero meron po kasing isang sobrang bashers ng Katden kasi may nag-post po sa Twitter na dating or Twitter, ngayon ay X, sabi niya. Basta alam nating andun ang Bernardo family. Sa saglit na post ni Father Jeff, panatag na ang Katden. Stay strong and pray lang. Alden true friends and family are always there for you. Dito lang kaming solid K and solid A at shippers ng KD. At dahil dito, hindi pinalagpas ni na Ibarra Lopez na sinasabing siya daw ay supporters ni Kathryn pero hindi halata. Sabi nga, panatag na ang Katden. So sa mga nakaraang araw, hindi kayo panatag dahil walang kayuda. Kinuhanan nyo pa ng kilig yung lamay. Seryoso ka dyan? Normal naman sigurong makiramay ang kaibigan sa kaibigan niya. Lalo na't may pinagsamahan naman si Kat at Alden post HLG and HLA. Ang hindi normal ay kayong mga baliw na pinipilit maging sila na mas mga nabaliw kapag walang nakukuhang ayuda o magkakaibigan yung dalawa at lalong hindi labkim o magjowa. Kada ka ay ganito katindi ang ilan sa mga sinabi nitong si na Ibarra, no? Hindi natin alam pero meron po akong mga spekulasyon kung sino to si na Ibarra Parang ito po ay ito ay isa sa mga avid fan ng isang fandom na nagsasabing may anak at asawa na si Alden Richards. Pero syempre, dinidiscreet niya yung sarili niya. Kung totoo talagang fan siya, dapat di siya nagtatago ng photos, hindi siya nagtatago sa tunay niyang pagkatao. So ganito niya binabasa ng ilan Pero alam niyo po ba na mas lumabas pa ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit pilit na tinatago ng magkabilang network ang mga ganap kay Kathryn at Alden Richards. Sabi po ng isang article na ang Katden daw di umano ay tahimik na. Kasi daw si Alden Richards at si Miss Ann Curtis and Nadine Lustre ay pinupush para kay Tisoy. Nakabalik na nga ng bansa si Alden Richards at ang pamilya nito mula sa bakasyon nila. Spotted ang aktor at kapatid nitong si Angel sa Paseo Santa Rosa, Laguna. Kung gaano katahimik ang alis ng aktor, ganon din ang kanyang pagbabalik. Yang malamang na lamang nasa bansa na sila dahil sa post ng isang store sa photo ni Alden at sister nito. Mas gusto ng mga fan ng aktor ay tahimik muna siya kahit nakabalik na sa bakasyon dahil lagi maingay ang pagtatapos ng kanyang 2024. Pati sa simula ng kanyang 2025 ay may mga issue pa na tila wala na silang komunikasyon ni Kathryn Bernardo. Kaya naman ang wish ng Katden fan, sana hindi nagtapos ang friendship ng dalawa sa pagtatapos ng Hello Love Again. Hahayaan muna ng fan si Alden na ma-enjoy nito ang kanyang pananahimik at kanilang hihintayin kapag ready na ang maging visible ulit. May dalawang upcoming projects ang aktor for 2025 at siguradong magiging aktibo siya. Anyway, umaasa mga fan ng aktor na matutuloy ang napapabalita di umano na gagawin nilang movie ni Ann Curtis. Wish din nila na yung Zoom meeting ni Nadine Lustre sa mga taga-GMA last year ay movie na rin daw di umano ni Alden. Kahit collab pa ng Viva Films at Myrad Entertainment ni Alden, basta matuloy lang. So, ibig sabihin po pala, kaya po medyo discreet ang ilan sa mga kaganapan kay Kathryn at Alden Richards dahil meron po silang pinupush last year pa pala yan, no? Viva Films at ang Myrad Entertainment na pag-aari or isa sa mga head nito ay si Mr. Alden Richards, which means na parang magpuproduce si Alden Richards, pwede rin na siya ang producer pero hindi siya ang actor, pwede yon. Or possible din na siya ang producer, ang company niyang producer, and siya rin ang magiging actor na kapartner ni Miss Nadine and Miss Ann Curtis. May gagawin din sila ni Ann. So ang tanong po ng marami is kung paano nga ba sinuportahan ng mga Katden fans ang movie ng Katden. Ganon din kaya ang inaasahan ng mga pagkukolab na nitong si Alden at si Miss Nadine Lustre. Ganon din kaya ang kikitain nila, malalagpasan kaya nila yung kinita ng Hello Love Again na 1 to 2 billion, no? Magto 2 billion na po yung kinita nito, baka mag 3 billion po yan kapag napanood pa po yan sa ibang mga bansa. So yun yung aantayin natin. At kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And for that, magbasa tayo ng mga komento ninyo. Sabi ni Miss Gigi Enriquez, naku, tama yan sinasabi na nag-comment dito na gumagawa lang ng ingay para sa movie nila. Totoo naman, wala namang blockbuster pelikula. Pelikula yan si Kim Chu. Ngayon pa lang magsosolo with live team. Hindi naman makagawa ng solo film yan. At nako, pwede ba? Wag patulan yung solid Katden lang ang number 1 sa akin. Wala nang tataas sa Katden. Ayan. So ito naman sabi ni Ma'am si Gigi, siguro let's give them a chance, no? Wag na muna natin silang masyadong i-judge. Malay naman natin, diba? Bigyan naman din natin sila ng chance na maipakita at mai-cater din po nila sa public yung kanilang talent, diba? Actually, wala naman pong masamang tinapay sa Kim Pao. Ang talaga nagpapasama lang yung mga fan. Dahil nga dinadamay nila ang Katden sa galit nila. Sabi ni si Renato, marketing strategy or not?
fans, co-fans, huwag kayong maninisi, hindi maganda yan, or Kim Pao fans, huwag kayong manisi, hindi maganda yan, lalo na lalayo ang loob ng mga casual sa ganong pag-uugali. Sino pang tatangkilik sa movie ng Kim Pao fans lang, lalong hindi kikita ang movie ng idol nila. Meron ako favorite quote, huwag mong hanapin ang sahog ng spaghetti sa kulang na sahog ng pansit. In short, huwag mong tignan kung anong meron sa Katden. Hanapin niyo sa Kim Pao fans ang kakulaman pa ng Kim Pao. And also, sabi pa ni Seren na, yun, in short, wag mong tignan kung meron sa Katden. Hanapin yung Kim Pao fans, ang kakulangan ng Kim Pao. Tulungan yung mapaunlad pa nilang sarili nila to improve more on their craft. Hindi masama magbigay ng suggestion in a nice way. Halimbawa, paano mahikayat ang casual na panoorin movie ng Kim Pao dahil kahit gaano pa kalaki ang Kim Pao fandom, still at the end of the day, casual viewers makes the difference. Proven and tested yan. Nagawa na ng Katden sa movie nilang HLA. Look how successful it is. Tama naman, diba? Kung talagang mga totoo silang mga fans, dapat hindi baga parang ang ginagawa kasi nila, sinisiraan nila yung isang fandom o sinisiraan nila yung isang lab team para umangat yung lab team na sinusuportahan nila. Parang crab mentality ganon, which is maling-mali, no? Kung gusto talaga nilang magkaroon ng strategy or maging maganda yung kanilang strategy sa pagpo-promote ng movie ng Kim Pao, dapat hindi ganon. And I don't know, pero hanggang ngayon kasi parang walang ginagawa yung Star Cinema para po palakasin yung movie ng Kim Pao. Feb na po lalabas yun. Sabi ni Miss Jennifer, tama lang yan. May pre-nuptial agreement for the safety of both party. Understood na yon. Di kailangang aminin dahil evidence na sila na nga. Huwag nilang pakialaman yung Kim Pao. Problem nila yon. At ang concern management, siguradong may better plan. So gusto ko lang puring i-correct po, yung pre-nuptial agreement, yun po ay fake news. Wala po pong ganong ganap kay Miss Kat at Alden Richard. Sabi ni Miss Aminita, nagpapaingay lang yan para mapag-usapan. Sabi nga ni Paolo ay nape-pressure sila. Sabi sa sulat ng Star Cinema, March 26 ang kanilang pelikula. Dalaga po. Ibig sabihin hindi pala totoong Feb 12 na urong na naman. Sabi ni Ma'am si Jennifer, tama lang may pre-nuptial agreement for the safety of both party. Yan. So inulit lang niya yung kanyang comments. So salamat po Ma'am si Jennifer. And Miss Tita Esparagay. Sabi nga, hi Miss Tarets. Anyway, musampu ulit sa lahat ng mga Katden fans. Shout out, to be honest. Nakakasad lang kasi tayo mga Pilipino away ng away sa mga fans. Alam natin na malakas ang Katden. Tapos kung pintasan nila si Catherine sa Hangdaw bla bla. Ngayon kumita ng todo ang movie ng Katden. Tapos isisisi nila yung nangyari sa movie ng Kim Pao. Dapat suportahan na lang sila at huwag mainggit. Dapat matuwa tayo at sumuporta din sa Kim Pao para lahat happy. Ang Katden nga masaya din sila na alam nating pinag-uusapan yung movie nila kasi till now gusto pang mapanood ng HLA. Ako nga gusto kong ulitin kasi maraming cut yung movie ng HLA kasi dito sa Malaysia bawan yung ibang eksena kaya di ko satisfied na panood nung November 28 kaya ayun. Pero may sabi ni Ma'am si Brenda Katindoy. So, sabi pa niya, halo ka naman sila inggit pikit, wag na i-compare kasi malabo sa kikitain. Pero sa acting pwede. Pantayan sim nila magagaling. Nagkataon lang na good daughter and good son yung Katden. Si family-oriented din sila. Inuuna mga sariling happiness dahil ang true happiness ay makatulong sa pamilya at ibang tao lalo na sa mahihirap. Kaya bless ang Katden. Maawain kasi si Alden at Kat at mababait sa mga fans. Ayan, to naman yung kanyang point of view with regards to this. Kasi makakatulong talaga yon yung kanilang credibility, yung kanilang marketing, yung kanilang publicity na tinatawag, yung malaking help po yun to promote their movie. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!